The Mysterious Intern. Kabanata 48. Parang pelikula ang mga pangyayari, no? Eksakto sa inaasahan ni Dean Robert Zing. Ang bilis ng kilos ng mga nasa itaas. Hindi lang nila tinanggal ang mga posts, sinabi pa nilang kathang-isip lahat. Grabe, pinagbantaan pa nila yung mga nagkalat ng chismis at paninirang puri. Talagang inutos nilang hanapin at parusahan yung mga responsable. Sumunod naman si Dean Robert Zing, naglabas ng matapang na pahayag na nagsampa na siya ng kaso. Sabi niya, hindi siya magdadalawang isip na panagutin ang mga nagkalat ng chismis at paninirang puri. Kaya dahil sa mga pahayag ng mga bossing at sa pagtanggal ng mga posts, parang hamupa nga ang gulo. Tama nga si Dean Robert, ang panahon ang pinakamalakas na armas. Sa internet, ang mga tao, laging may bago at exciting na mga balita. Pagkaalis ng mga posts, agad na lumipat ang atensyon ng mga tao, at unti-unting nawala ang mga mainit na usapan sa internet. Sa North Suburb 3rd Hospital, ang lungkot ng ilang doktor sa Department of Respiratory Medicine, at iba pang mga doktor na kilala si Vice Dean Manuel Jao. Sayang ang pag-asang sumibol pa lang. Nalugmok ang mga doktor na kakampi ni Vice Dean Manuel. Alam nilang tiyak na ang paglipat ni Vice Dean Manuel. Nakapagdesisyon na nga ang mga nasa itaas, Samantala, nakahinga naman ng maluwag ang mga kakampi ni Dean Robert, lalo na yung mga sumasakay sa kanya. Tumaas ang kilay ni Wesley Zing, at naging masigasig ulit ang mga doktor sa Gastroenterology Department sa kanya. Sa wakas, natapos na ang gulo. Matapos suriin ng internet at kumpirmahing hamuupa na ang mga usapan, nakahinga rin ng maluwag si Dean Robert Zing, kahit alam na niyang maayos ang lahat. Pero may naalala siya, kaya't umayos siya ng upo, kinuha ang telepono, at nag-utos, tawagan mo ang standing committee, magkaroon tayo ng pulong bukas. Pagkababa ng telepono, nanliit ang mga mata ni Dean Robert Zing. Brian Ye, tapos na ang laro mo. Susunod na ako. Dr. Allison, mukhang tapos na ang usapin kay Vice Dean Manuel. Pagkatapos niyang mailipat, si Brian Ye naman ang susunod, nahihiyang sabi ni Dr. Jana Chen sa opisina ng neurosurgery, matapos magulat kay Dr. Allison Zhao. Hindi niya gustong sabihin ito kay Dr. Allison. Alam niya ang totoo, na si Brian Ye ang misteryosong assistant noon. Grabe, hinahangaan niya si Brian Ye, ang pagkatao, ang dedikasyon sa propesyon, at ang galing sa paggagamot. Para sa kanya, si Brian Ye ang isa sa mga pinakamagaling na doktor. Alam niyang inapi si Brian Ye, at nakakaawa siya. Pero ayaw niyang madamay si Dr. Allison. Alam niyang baka mapunta si Dr. Allison sa opisina ni Dean Robert Zing kung malalaman niya ito. Ayaw na ayaw niyang mangyari yun. Mas gusto niyang maging masaya lang si Dr. Allison, nagpapagaling ng mga pasyente. Pero nagdesisyon siyang sabihin na rin ang totoo. Alam niyang malalaman din naman ni Dr. Allison, at hindi siya mapapatawad nito kung ililihim niya. Naiintindihan ko na, sige, labas ka na, sabi ni Dr. Allison Zhao, na nakakunot ang noo. Nagulat si Dr. Jana Chen. Akala niya magagalit si Dr. Allison. May iba pa po ba? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Wala na po. Mabilis na lumabas si Dr. Jana Chen, nakahinga ng maluwag. Pagkalabas ni Dr. Jana Chen, nanlamig ang ekspresyon ni Dr. Allison Zhao. Galit ang mga mata niya. Bihira siyang makialam sa mga intriga, pero nakita niya ang mga post sa medical forum. Alam niyang totoo ang mga yon. Naniniwala siya kay Brian Ye. Akala niya, dahil sa mga posts, maayos na ang lahat. Pero hindi pala. Bulag ang mga nasa itaas. Nang malaman niya ang nangyari, nagalit siya. Akala ni Dr. Jana Chen na hindi alam ni Dr. Allison, pero alam na pala nito. Hindi lang niya ipinakita ang galit niya. Hindi agad sumugod si Dr. Allison Zhao kay Dean Robert Zing. Pinigilan niya ang sarili. Diretsahan siyang tao, ayaw sa mga komplikasyon. Ang trabaho ang pangunahing focus niya, pero hindi siya tanga. Matalino siya. Hindi niya agad pinag-isipan ang sitwasyon, hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil pinili niyang huwag munang isipin. Pagkakailangan niyang mag-analyze, mas malinaw siyang mag-isip kaysa sa karamihan. Alam niyang walang saysay ang direktang paghaharap kay Dean Robert. Kahit respeto ang pinapakita nito sa kanya, wala siyang special treatment na aasahan dito. Masyadong malaki na ang effort nito para bitawan sina Vice Dean Manuel at Brian Ye. Pero hindi niya pwedeng baliwalain. Kung hindi nasasangkot si Brian Ye, wala siyang pakialam, pero hindi niya kayang manatili lang na walang ginagawa. Tahimik siyang nakaupo, may pag-aalinlangan sa mga magaganda niyang mata.
Sa huli, nagkaroon ng determinasyon ang mga mata niya. Kinuha niya ang telepono at may tinawagan. Ito na ang huling paraan. Ayaw na ayaw niyang kontakin ang taong ito, lalong ayaw niyang makiusap. Pero alam niyang iisang tao lang ang makakaresolba nito, at kailangan niyang makipag-ugnayan. Hello, Ling Ling. May pabor sana ako. Kinagat ni Dr. Allison Zhao ang lobby niya, naririnig ang pagkagulat sa boses. Pabor. Ano man ang kaya kong gawin, gagawin ko. May pahinga, tapos mas nagulat pa. Tanggalin mo si Dean Robert Zing. Sumikip ang lobby ni Dr. Allison Zhao. Allison, hindi ganoon kadali yan. Sa ngayon, wala namang kasalanan si Dean Robert Zing. Kahit may kapangyarihan akong gawin yan, tandaan mo, ang kapangyarihan ko'y galing sa taong bayan. Hindi ko pwedeng abusuhin. Sa isang seryosong opisina, isang lalaking may mahigpit na ekspresyon ang nakikinig, tahimik sandali bago nagpaliwanag ng walang pag-asa. Tutulong ka ba o hindi? Pinutol siya ni Dr. Allison Zhao. Allison, ang bagay na ito, beep, beep. Sinubukan pang magpaliwanag, pero binabaan na siya ng telepono. Mga dahilan na naman. Sinasabi nitong tutulong tapos may mga rason, ang bansa, ang bayan, ang prioridad nito. Ang bansa at bayan lang ang pamilya nito, hindi siya, ang nanay niya, ang mga lolo't lola niya, o sino man ang inaalagaan niya, pati na siya mismo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Allison Zhao, may pagkadismaya sa mga mata niya. Dudu. Narinig ng lalaki ang dial tone, may mapait na ekspresyon sa mukha. Pinabayaan na naman niya ito, nasayang ang pagkakataon na ayusin ang relasyon nila. Mas mahihirapan na siyang humingi ng tawad. Gusto niyang ibigay ang gusto nito, pero hindi niya kaya. Ang kapangyarihan niya galing sa bansa at bayan, hindi sa kanya. Kinasusuklaman niya ang pag-abuso ng kapangyarihan, at hindi siya magpapababa, kahit para sa pinakamamahal niya. Masyado na siyang nakakita ng mga taong bumagsak dahil sa pamilya nila. Altheo, imbestigahan mo si Dean Robert Zing. Kinalampag niya ang mesa, tapos kinuha ulit ang telepono. Dean Robert Zing, sana wala kang tinatago. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata niya. Hindi siya pwedeng kumilos para sa pansariling kapakanan, pero kung may ginawang mali si Dean Robert, iba na ang usapan. Nagulat siya na ang unang tawag nito ay para sa batang iyon. Ang daming ginawa niya para dito, pero hindi man lang ito nagpapasalamat, hindi man lang siya tinatawagan, at ngayon, kinakausap siya para sa isang taong kakilala lang nito. Isang mapait na pakiramdam ang bumalik. Alam niya ang kaguluhan sa North Suburbs 3rd Hospital. Hindi ito direkta sa pangangasiwa niya, pero alam niya ang pangkalahatang sitwasyon. Hindi niya inaasahan ang pagkasangkot ni Dr. Allison Zhao, o ang tawag nito. Alam niya kung bakit ito tumawag para protektahan si Brian Ye. Hindi naman siguro romantiko, pero dahil siguro sa respeto nito sa kakayahan at pagkatao ni Brian Ye. Pero may kaunting pait pa rin sa puso niya. Dean, handa na po ang conference room, at nandito na rin po ang ibang mga leader. Alas 9 ng umaga, kumatok ang maayos na sekretarya sa opisina ni Dean Robert Zing, mayroon pa ring magalang at nakakaakit ng ngiti sa mukha. Mabuti. Tumayo si Dean Robert Zing mula sa komportableng upuan. Natapos na ang problema kahapon. Isang malaking bato ang tuluyang bumagsak sa puso ni Dean Robert. Bihira siyang makatulog ng mahimbing kagabi, at dahil sa magandang mood, nakasama pa niya ang syota niya. Kaya naman, presko ang pakiramdam niya ngayon. Ikaw na Brian Ye, ngayon na ang oras para maghaiganti ako. Pagkatayo at paglabas ng opisina, naisip niya ang pag-aayos niya ng lahat ngayong umaga. Mas naging masigla ang mukha niya, puno ng pagmamalaki. Iniisip pa lang na matatanggal agad si Brian Ye sa ospital at makakapaghiganti na siya, para bang nagsasaya ang bawat selula ng katawan niya, at napatili pa siya ng mahina. Napatigil lang siya sa pagkanta nang makapasok na siya sa meeting room. Sa conference room, naroon ang ilang miyembro ng standing committee ng ospital. Maliban kay Vice Dean Manuel Zhao, halos lahat ay kinakabahan na naghihintay kay Dean Robert Zing. Pagpasok ni Dean Robert, nagpakita agad ng paggalang ang lahat at tumayo para salubungin siya. Haha, mga matatandang kaibigan naman kayo, bakit ganyan pa kayo kagalang-galang? Naramdaman ng kakaibang atmosphere sa conference room, may nakitang kasiyahan si Dean Robert. Tama, ganito pala ang pakiramdam ng pagiging Dean, pero sa mukha niya, kalmado lang ang ngiti. Haha, dapat lang. Walang ordinaryong tao sa mga miyembro ng standing committee, mga taong nakaranas na ng maraming bagay.
Hindi nila nakikita ang nasa isip ni Dean Robert Zing, at wala silang pakialam sa mga sinabi nito. Lahat sila ay nakisabay sa pagtawa. Sige, alam na ninyo ang paksa ng meeting, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa punto. Nakita ninyo naman siguro nitong mga nakaraang araw, may mga doktor sa ospital na talaga namang walang batas, hindi lang sumisira sa mga patakaran, kundi nag-iimbento pa ng mga bagay para suron ang ospital, suron at iframe ang mga leader. Matapos ang maingay na simula, nagsimula ng magseryoso si Dean Robert Zing. Iwanan muna natin kung totoo ba yung mga yon. Kung galing ba yon sa mga doktor sa ospital natin, wala pa namang ebidensya. Hindi pa nakakahanap ng ebidensya ang pulis at ang mga kaugnay na departamento. Dean Zing, dapat mag-ingat pa rin kayo sa pagsasalita. Bago pa matapos si Dean Robert Zing, pinutol siya ni Vice Dean Manuel Giao. Kahit tiyak na ang paglipat ni Vice Dean Manuel, hindi pa naman tapos ang mga papeles at miyembro pa rin siya ng ospital, kaya nandito pa rin siya. Dati, hindi natatakot si Vice Dean Manuel kay Dean Robert, at naglalaban pa nga sila. Ngayon, hindi na siya magpapakumbaba kay Dean Robert. Kung sino man ang naglabas noon, alam na natin. Kumunat ang noo ni Dean Robert, at may pagkasuklam sa mga mata niya. Ang tanging kulang lang sa meeting ay ang presensya ni Vice Dean Manuel. Akala niya iiwas ito, pero nandito ito na parang langaw. Pero nang maisip na malapit na itong maalis, hindi na mahalaga ang presensya nito, at gumaan ang loob niya. Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay si Vice Dean Manuel, at diretsyong sinabi, hindi na natin kailangang pag-usapan yan ngayon. Pag-usapan natin ang pagtatanggal kay Brian Ye. Naninindigan pa rin ako, dapat tanggalin ang isang tulad niya. Ano sa tingin ninyo? Sang-ayon ako kay Dean Zing. Sang-ayon din ako sa opinyon ni Dean Zing. Maliban sa iilang miyembro ng standing committee, lahat ay sumang-ayon kay Dean Robert Zing, at may ilan pang kinundena ang mga ginawa ni Brian Ye. Sige, dahil sang-ayon naman kayong lahat, formal na nating ipasa ang resolusyon na ito, ipapakita ng Personnel Office ang Notice of Expulsion at aayusin na ang mga papeles. Tumango si Dean Robert na may kasiyahan. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Vice Dean Manuel, at may nakakatawang ekspresyon sa labi, Dr. Giao, may komento ka pa ba? Sinadya ba ni Vice Dean Manuel na pumunta para inisin siya? Gantihan niya si Vice Dean Manuel. Sinasabi ko pa rin, magsisisi kayo. Si Brian Ye ay isang magaling na doktor at magiging leader ng ospital. Malaking kawalan sa ospital ang pagkawala ng ganyang talento. Alam ni Vice Dean Manuel ang ibig sabihin ni Dean Robert. Hindi niya ito pinansin, tumingin lang sa mga miyembro ng standing committee, malamig at prangka. Talented na tao. Kawalan sa ospital. Nakakatawa, si Dr. Giao, nababaliw na ba? Kahit na magaling ang isang bagong graduate, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa future nito? Mukhang hindi na siya matransfer pagkaalis ng batang ito sa North Suburb Hospital. Dahil sa sinabi ni Vice Dean Manuel, hindi lang si Dean Robert ang natawa, pati ang ibang miyembro ng standing committee ay hindi sang-ayon, iniisip na wala sa sarili si Vice Dean Manuel at sinasadya lang na palakihin ang katotohanan. May karanasan ang lahat dito. Ang mga matatanda ay nakakita na ng maraming bagay at marami nang naunawaan. Sino ba ang hindi nagbabago sa mundo? Sa paglipas ng mga taon, ilan na bang leader ang nagbago sa ospital? Ilan na bang magagaling na doktor ang umalis at dumating? Pagkaalis ng mga taong ito, ano bang mga pagbabago ang nangyari sa ospital? Lalo na, isang ordinaryong doktor lang. Sige, tapos na ang usapan, pag-usapan na natin ang susunod na topic, ang pag-unlad ng ospital. Hindi na pinatulan ni Dean Robert si Vice Dean Manuel, na halatang nababagabag na. Wala na siyang ganap ang mang-asar. Hindi ako sang-ayon. Pero habang sasara na sana ni Dean Robert Zing ang usapan tungkol kay Brian Ye at magsisimula na sa susunod na topic, biglang bumukas ang pinto ng conference room, at isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Director Wang. Pagkakita sa bumukas na pinto, at kay Dr. Thomas Wang na may madilim na ekspresyon, nagulat ang mga miyembro ng standing committee ng ospital. Sabay-sabay silang napasigaw. Ang Department of Respiratory Medicine ay isang mahalagang departamento ng ospital, at si Dr. Thomas Wang ang punong doktor at pinakamahalagang doktor doon. Kilala siya ng lahat ng miyembro ng standing committee. Walang umaasang magpapakita si Dr. Thomas Wang. Pati si Vice Dean Manuel Giao ay nagulat na nagulat. Director Wang, anong ginagawa mo rito? May meeting dito, umuwi ka na.
Maya-maya, si Vice Dean Manuel ang unang nakariak, mabilis na lumapit kay Dr. Thomas, at mariing sinabihan ito, tinutulak pa palayo sa pinto. Vice Dean Manuel, patawad po. Iniwas ni Dr. Thomas Wang ang pagtulak ni Vice Dean Manuel, may pagsisisi sa mga mata. Pagkatapos humingi ng tawad, itinaas niya ang ulo at diretsong tumingin sa mga miyembro ng Standing Committee, hindi po ako sang-ayon sa pagtatanggal kay Brian Ye. Kung itutuloy ninyo yan, tanggalin na rin po ako. Doktor si Brian Ye sa departamento ko. Kung nagkamali siya, responsable din ako. Pagkasabi noon ni Dr. Thomas Wang ng malakas at may pagtitiwala sa sarili, parang nabunutin siya ng tinek sa dibdib, parang nawala ang mabigat na pasan. Director Wang, nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Nanlaki ang mga mata ni Vice Dean Manuel, at malungkot na tumingin kay Dr. Thomas Wang. Director Wang, alam mo ba ang pinagsasabi mo? Biglang sumeryoso ang mukha ni Dean Robert Zing, at mariing tumingin kay Dr. Thomas Wang. Director Wang, huwag kang padalos-dalos. Pinaalalahanan din siya ng ibang miyembro ng Standing Committee. Vice Dean Manuel, hindi ko po nakalimutan ang sinabi ninyo. Pero patawad po, baka ma-disappoint ko kayo. Tumingin si Dr. Thomas kay Vice Dean Manuel na may kaunting pagsisisi sa mga mata. Alam niyang inaasahan nito na magtitiis siya, para sa ikabubuti ng lahat at para sa mga pasyente ng North Suburb 3rd Hospital. Noong una, ganoon din ang iniisip niya, pero nitong nakaraang 2 araw, napabigat ang loob niya. Kaninang umaga, pagpasok niya sa opisina, ramdam niya ang lungkot ng mga doktor. Pagdaan niya sa nurses station, nakita niya ang lungkot sa mga mukha ng mga nurse, at hindi na niya napigilan pa. Bahala na ang ikabubuti ng lahat. Bahala na ang North Suburb 3rd Hospital. Ang isang magaling na doktor na tulad ni Brian Ye ay hindi nila mapanatili, at magtitiis pa ito ng ganitong kalupitan. Ano pa bang dapat niyang isipin? Si Vice Dean Manuel dati, si Brian Ye ngayon, at ang ibang doktor bukas. Kailangan pa ba niyang magtiis para sa tinatawag na ikabubuti ng lahat? Tumayo siya, medyo nakokonsensya kay Vice Dean Manuel Zhao, pero kung hindi siya tatayo, magiging unfair naman siya kay Brian Ye, at sa mga tauhan niya sa departamento na matagal na siyang hinahangaan. At higit sa lahat, hindi niya kayang lokohin ang konsensya niya. Dean Zing, alam ko po ang pinagsasabi ko. Mga leader, hindi po ako padalos-dalos. Sabi nga nila, ang anak ay salamin ng magulang. Dahil nagkamali ang doktor ko, ako rin po ang may kasalanan, kaya, kung tatanggalin ninyo si Brian Ye, tanggalin na rin po ako. Kalmado siyang tumingin kay Dean Robert Zing, walang takot sa mga mata. Dr. Thomas Wang, sumusobra ka na. Talaga bang hindi mo ako natatakot tanggalin? Talaga bang kaya ninyong umalis sa North Suburb 3rd Hospital? Sumimangot si Dean Robert Zing, matalim na tumingin kay Dr. Thomas Wang, at sumigaw. Hindi sumagot si Dr. Thomas Wang, kundi may pagkainis sa sulok ng labi niya, at sinagot ang pagbabante ni Dean Robert Zing ng isang mapanuyang tingin. Sumusobra. Talagang sumusobra. Dr. Thomas Wang, sinasabi ko sa iyo, tinanggal ka na. Mula ngayon, hindi ka na director ng Department of Respiratory Medicine, at hindi ka na doktor ng North Suburb 3rd Hospital. Galit na galit si Dean Robert. Ang lakas ng loob ni Dr. Thomas Wang na bantaan siya, natignan pa siya ng ganoon sa harap ng maraming miyembro ng Standing Committee, akala nito'y hindi niya kaya natanggalin ito. Ngunit, hindi na sinang-ayunan ng mga miyembro ng Standing Committee ang sinabi ni Dean Robert Zing. Wala silang opinyon sa pagtatanggal kay Brian Ye, pero kay Dr. Thomas Wang. Kung mawawala si Brian Ye, isang ordinaryong doktor lang naman, wala namang problema, magpapatuloy pa rin ang mundo, pero kung mawawala si Dr. Thomas Wang, isang mahalagang eksperto, malaking problema na iyon. May mali sa desisyon ni Dean Robert sa isip ng lahat. Pero dahil nagsalita na si Dean Robert, wala silang nagawa. Director Wang, bata ka pa, huwag kang masyadong padalos-dalos. Isang miyembro ng Standing Committee na close kay Dr. Thomas ang sumulyap kay Dean Robert, na halos umuusok na sa galit at pinayuhan si Dr. Thomas Wang. Oo nga, Director Wang, kumalma ka. Pinaalalahanan din siya ng ibang mga leader ng Standing Committee. Mga leader, kalmado na po ako. Matagal na po akong nabubuhay, alam ko po ang ginagawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Ngumiti si Dr. Thomas Wang, mga leader, huwag na kayong mahirapan. Kung sa tingin ninyo ay nagkasala sina Brian Ye at ako at dapat tanggalin, tanggalin na lang po ninyo kami. Dr. Thomas Wang, napakagaling, gusto mo lang naman palang matanggal.
Sige, ayon sa gusto mo. Tanggalin kita. Gusto sana ni Dean Robert na bigyan ng paraan si Dr. Thomas gamit ang mga miyembro ng standing committee. Hindi niya inaasahan na matigas ang ulo nito, kaya't nagalit siya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa, tinuro ang pinto, at mariing sinabi, hindi ka na doktor sa ospital namin, alis na. Nakita ang pag-aalboroto ni Dean Robert, alam ng lahat sa conference room na galit na ito. Tapos na ang desisyon. May pagkadismaya at pagkawalang magawa sa mga mata ng lahat, at natahimik na sila. Kahit naaawa sila kay Dr. Thomas Wang, wala nang naglakas loob na tumutol kay Dean Robert Zing. Umalis na ngayon. Akala ba nito gusto niyang manatili sa mabaho nitong lugar? Nakita si Dean Robert na galit, may pagkainis sa mga mata ni Dr. Thomas Wang, at lumingon na para umalis. Hindi ako sang-ayon. Pero parang tapos na ang lahat, habang aalis na si Dr. Thomas Wang, isang malinaw at matalas na boses ang narinig mula sa pinto. Pagkarinig ng malamig at matinis na boses na iyon, nag-iba ang ekspresyon ng lahat sa conference room. Aba, siya pa. Pagkakita sa pagpasok ni Dr. Allison Zhao sa conference room, nagulat ang lahat. Parang nakakita ng multo. Kilalang-kilala naman nila si Dr. Allison, ang sikat na doktor ng ospital. Madalas din silang magkasama sa mga meeting, kaya alam na alam nila ang ugali nito. Magaling nga sa operasyon, pero parang wala siyang pakialam sa ibang bagay. Malamig ang pakikitungo niya sa lahat, kahit pa sa mga leader ng ospital. Wala siyang kaibigan dito. Tahimik at walang pakialam sa paligid. Hindi siya nakikipag-usap o sumasali sa kahit anong aktibidad. Kahit magbago ang mga patakaran o liderato ng ospital, wala siyang pakialam. Pasyente at operasyon lang ang iniisip niya. Kaya nga, wala sa kanila ang umaasang magpapakita siya. Dr. Allison, anong ginagawa mo rito? Dapat sinabi mo para masando kita. Nagulat din si Dean Robert sa pagdating ni Dr. Allison. Nakita niya ang kalmadong pero malamig na ekspresyon nito, at nakaramdam siya ng kaba. Pero ngumiti pa rin siya, sinubukang magpakita ng pagiging magiliw. Para bang pinipilit. Hindi ako sang-ayon sa desisyon ninyo. Hindi pinansin ni Dr. Allison ang pagpapanggap ni Dean Robert, kalmado lang siyang tumingin dito. Kung nagdududa pa sila kanina, ngayon na narinig na naman nila si Dr. Allison, na paniwalaan na nilang hindi sila nagkakamali ng dinag. Tumayo talaga si Dr. Allison at tumutol. Nanlaki ang mga mata ng lahat, hindi makapaniwala. Tututol si Dr. Allison kay Dean Robert. Pati sina Director Thomas at Vice Dean Manuel ay hindi makapaniwala. Dr. Allison, baka hindi mo alam ang nangyari. Nagbago rin ang ekspresyon ni Dean Robert. Ngumiti siya ng pilit at sinubukang magpaliwanag kay Dr. Allison. Ayaw niyang makasama ito kung hindi kailangan. Wala akong pakialam sa nangyari, ang mahalaga, hindi ako sang-ayon sa pagtatanggal kay Director Thomas. Diretsong pinutol ni Dr. Allison Zhao si Dean Robert. Dahil sa matatag na salita at ekspresyon ni Dr. Allison, napatingin ang lahat kay Director Thomas, na may halo-halong emosyon sa mga mukha. Wala sa kanila ang umaasang makikialam si Dr. Allison, at ipagtatanggol pa si Director Thomas. Pati si Vice Dean Manuel ay nagulat. Pero hindi sila ang pinaka-nagulat, kundi si Director Thomas mismo. Nanlaki ang mga mata ni Director Thomas. Tutulungan siya ni Dr. Allison. Nababaliw na ba ito? Hindi ba't galit na galit ito sa kanya dati? At sinabi nitong hindi ito susuko. Dr. Allison, ginagalang namin kayo, pero sana igalang ninyo rin kami. Ito ay usapin ng mga leader ng ospital. Huwag na kayong makialam. Ang kutob niya ay naging katotohanan. Nagbago ang mukha ni Dean Robert, nawala ang ngiti, at sumeryoso ang ekspresyon. Ayaw kong makialam sa inyong usapan, pero hindi pwedeng matanggal si Director Thomas. Kalmado lang si Dr. Allison. Tumingin siya sa mga nagulat na leader at kay Director Thomas, parang nagpapaliwanag, si Director Thomas ay isang mahalagang eksperto sa ospital, hindi siya pwedeng umalis. Dr. Allison, sinasabi ko sa inyo, ito ay usapin ng mga leader ng ospital. Ang trabaho ninyo ay ang pagalingin ang mga pasyente. Huwag na kayong makialam sa desisyon ng ospital. Umiitim na ang mukha ni Dean Robert. Kung itutuloy ninyo ang pagtatanggal kay Director Thomas, magre-resign na rin ako. Kalmado at walang takot na tumingin si Dr. Allison kay Dean Robert. Nako! Pagkasabi ni Dr. Allison, nagkagulo ang mga leader, gulat na gulat, hindi na pinansin ang nararamdaman ni Dean Robert, at nagbulungan.
Sinabihan ni Dr. Allison si Dean Robert na magre-resign siya para protektahan si Director Thomas. Talagang nagulat sila. Bumalik ang tingin nila kay Director Thomas, at lahat sila ay nagulat. Kailan pa naging ganito kalapit sina Director Thomas at Dr. Allison? Nagulat din si Director Thomas, hindi makapaniwala. Kung magsasalita ito para sa kanya dati, nagbubulungan sila dahil sa gulat pero naiintindihan pa rin nila. Malamig man si Dr. Allison, diretso naman ito, kaya may katuturan ang pagtulong nito. Pero ang pagbabante na magre-resign. Nababaliw na ba ang mundo? Hindi pinansin ni Dr. Allison ang pagkagulat ng lahat, kalmado lang ang mukha niya. Ang pagre-resign ang huling armas niya para protektahan si Brian Ye at labanan si Dean Robert. Matapos ang tawag noon at matiyak na hindi siya tutulungan ng taong iyon na tanggalin si Dean Robert, napagdesisyonan na niya ito. Hindi niya lang inaasahan na magpapakita rin si Director Thomas, at magpupumilit na protektahan si Doc Brian Ye, at magre-resign pa para kay Doc Brian, kaya naman mabilis niyang napagdesisyonan na protektahan si Director Thomas. Para lang din naman ito kay Brian Ye, at maiiwasan ang problema nito. Kung tatutol siya, mag-iisip ang iba kung bakit niya pinuprotektahan si Doc Brian, at mailalantad ang pagkatao nito. Siyempre, maiiwasan din niya ang maraming problema. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang magbabantay sa kanya at huhulaan ang relasyon nila ni Brian Ye. Bakit hindi? Ayaw ni Dr. Allison ng gulo, pero pag nag-iisip siya, mas mabilis ang utak niya kaysa sa karamihan. Director Thomas, alam mo ba ang pinagsasabi mo? Malamig na tinitigan ni Dean Robert si Dr. Allison. Hindi na niya napigilan ang galit. Umitim ang mukha niya, at sumeryoso ang boses. Maayos naman po ang kalagayan ng aking isipan. Wala po akong history ng mental illness, at hindi rin po ako umiinom ng gamot, kaya alam ko po ang pinagsasabi ko. Kalmado lang si Dr. Allison. Dr. Allison, akala mo ba makakatulong sa iyo ang pagre-resign mo? Akala mo ba titigil ang North Suburb 3rd Hospital pag nag-resign ka? Lalong lumamig at tumalas ang boses ni Dean Robert, at lalong tumindi ang galit sa mga mata niya. Matalim na tinitigan ni Dr. Allison si Dean Robert pero hindi sumagot. Sinagot niya ito ng isang mapanuyang ngiti. Mabuti. 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 Nakita ang mapanuyang ngiti ni Dr. Allison, parang sumabog na ang galit ni Dean Robert. Para bang sisubog ang baga niya. Magre-resign ka, di ba? Sige. Mula ngayon, hindi ka na doktor ng North Suburb 3rd Hospital. Umiitim na ang mukha ni Dean Robert. Galit na galit siya kay Dr. Allison. Akala ba nito, dahil magaling siya, hindi siya pwedeng tanggalin sa ospital? Magaling nga siya, pero marami pang magagaling. Kahit sino pa ang umalis, magpapatuloy pa rin ang ospital. Pagkaalis ni Dr. Allison, marami pa akong mahahanap na eksperto. Palagi siyang magalang dito, tinitiis ang pagkukulang nito sa paggalang dahil lang sa background nito. Pero kahit may background man ito, akala ba nitong matatakot siya? Nag-resign ito mismo, hindi ko siya tinanggal. Kahit magalit pa ang mga nasa likod niya, wala silang magagawa. Dean Robert. Bago pa magsalita si Dr. Allison, pinigilan na siya ng mga miyembro ng standing committee. Kakatapos lang kay Director Thomas, susunod naman si Dr. Allison. Masyado nang malaki ang problema. Kinabahan ng mga miyembro ng standing committee. Okay lang na matanggal si Director Thomas, pero si Dr. Allison, siya ang mukha ng ospital. Kung magre-resign siya, anong mangyayari sa ospital? Bakit? Lahat ba kayo ay tatutol sa desisyon ko, gusto ninyong mag-resign din? Matalim na tinitigan ni Dean Robert ang mga miyembro ng standing committee. Napakainit na ang ulo niya, at lumilitaw na ang mga ugat sa noo niya. Nababaliw na talaga siya. Natanggal na niya si Vice Dean Manuel, ang pinakamalaking kalaban niya sa ospital, at nakontrol na niya ang ospital. Akala niya madali lang ang pagtatanggal kay Dr. Brian. Pero hindi niya inaasahan na sa oras na ito, magpapakita si Director Thomas, at si Dr. Allison, isa-isa siyang binyantaan ng pagtatanggal at pagre-resign. Lalaban sila sa desisyon niya. Paano siya hindi magagalit? Ito. Ang mga miyembro ng standing committee na magsasalita pa sana, natahimik nang makita ang mukha ni Dean Robert. Hindi na sila nagsalita. Hindi sila pwedeng mag-resign. Paano kung tama si Dean Robert, hindi ba sila mapapahamak? Kahit anong gawin ni Dean Robert, siya pa rin ang Dean. Siya ang nagdedesisyon, at kung may masamang mangyari sa ospital, siya rin ang mananagot. Wala silang kinalaman. Bakit pa sila makikialam?
Parang hindi inaasahan ni Dr. Allison ang desisyon ni Dean Robert. Nagulat siya saglit, pero agad din siyang tumingin kay Dean Robert ng mapanuya, at tumalikod na para umalis. Hindi niya inaasahan na tatanggalin ni Dean Robert si Director Thomas para lang kay Dr. Brian. Akala niya, dahil sa katalinuhan ni Dean Robert at sa impluensya niya at ni Director Thomas, iiwanan muna nito ang problema. Pero mukhang mali siya. Masyado niyang mataas ang tingin sa sarili at kay Director Thomas. Pero okay lang sa kanya. Doktor pa rin naman siya kahit saan. Pumili siya ng North Suburb 3rd Hospital noon dahil may mga bagay na nagustuhan niya, at ayaw niyang umasa sa iba. Kaya dito siya nagtrabaho. Kahit hindi niya nailigtas si Dr. Brian, ginawa na niya ang lahat at malinis ang konsensya niya. Itinaas din ni Director Thomas ang ulo niya, tinignan si Dean Robert ng mapanuya, at sumunod kay Dr. Allison palabas. Ayaw na niyang manatili sa mabaho ng lugar na iyon. Habang pinapanood ang pag-alis ni na Dr. Allison at Director Thomas, kumunat ang noo ni Dean Robert. Ang dalawang ito ay umalis na parang walang nangyari, at tinignan pa siya ng mapanuya, parang sila ang nanalo. Nakakainis. Director Thomas, ang yabang mo. Matandang buto ka, nagkamali ka ng desisyon, maghanda ka ng umiyak, tingnan natin kung saan ka pa makakahanap ng trabaho. Pero agad ding bumalik ang galit sa mukha ni Dean Robert. Akala niya nagpapanggap lang si Director Thomas. Magsisisi ito mamaya dahil pagkaalis nito sa ospital, mahihirapan itong maghanap ng trabaho bilang direktor. Hindi na ito makakahawak ng isang departamento. Iniwas niya ang tingin kina Director Thomas at Dr. Allison, at tumingin sa mga miyembro ng standing committee. Gumaan na ang loob niya dahil sa galit kina Director Thomas at Dr. Allison. Nakontrol na niya ang sitwasyon. Isang maliit na problema lang iyon. Dalawang mayabang at matigas ang ulo. Hindi na niya kailangang pansinin pa. Sabi niya sa sarili at tumingin ulit sa mga miyembro ng standing committee, sige, ituloy na natin. Sino si Dean Robert? Pero pagkasabi ni Dean Robert noon, may isang malamig na boses ang sumigaw mula sa pinto, at pinutol ang sasabihin niya. Nang matapos magsalita ang pulis, isang lalaking pulis na nasa mid-40s na ang edad, may awtoridad ang dating, ang sumulpot sa pinto ng opisina. Malamig ang tingin niya sa mga taong nasa conference room. Dalawa pang pulis na seryoso ang mukha ang sumunod sa kanya, kasunod sina Director Thomas at Dr. Allison na kakalabas lang ng opisina. Sa conference room, nanlaki ang mga mata ni Dean Robert at ng ibang mga leader ng ospital sa biglang pagdating ng tatlong pulis. Sandali pang natahimik si Dean Robert bago siya natauhan. Kinakabahan siyang tumayo at humarap sa pulis, ako po si Dean Robert Zing, mga ginoo, ano po ang pakay ninyo? Bakit kaya nandito ang mga pulis? Para bang imbestigahan ang kaso ni Dr. Brian? Tama, siguro nga. Kasi nga nag-post si Dr. Brian ng mga masasakit na salita laban sa kanya, at nagsampa naman siya ng kaso. Nangako ang pulisya na agad nilang aasikasuhin ang kaso. Siguro nga para imbestigahan ito, at makipag-cooperate. Lalong lumalakas ang kutob ni Dean Robert, at kumalma na siya. May saya at excitement na sa mga mata niya. Dumating ang mga pulis sa tamang oras, makakapagkwento na siya tungkol sa mga kasalanan ni Dr. Brian, para maaresto na ito agad. Kayo si Dean Robert, ang direktor ng ospital na ito. Tumingin ang pulis kay Dean Robert, parang gumaan ang ekspresyon nito. Ako nga po. Lalong lumakas ang kutob ni Dean Robert, at lalong lumapad ang ngiti niya, ano po ang kailangan ninyo? Para bang imbestigahan ang kaso ng paninirang puri na sinample ko. Kung may maitutulong po ako, gagawin ko po ang lahat. Imbestigahan ang paninirang puri. Oo nga pala, bakit ko nakalimutan? Para pala rito ang mga pulis, at nagulat siya sa nangyari. Pagkarinig sa sinabi ni Dean Robert, ang mga miyembro ng standing committee na kinakabahan kanina ay gumaan na ang loob. Paninirang puri. Pagkarinig sa sinabi ni Dean Robert, parang may narinig na nakakatawa ang pulis, at may pagtawa sa mga mata niya. Opo, mga ginoo, ang paninirang puri na ito ay nakasakit sa akin at sa reputasyon ng ospital. Sana po ay mahuli ninyo ang nasa likod nito at parusahan. Hindi napansin ni Dean Robert ang pagtawa ng pulis, akala niya para sa kaso nga ang mga pulis, at lalo siyang nagkaroon ng sigla, at naging mas sincere ang ekspresyon niya. Lalong tumalas ang mga salita niya. Paninirang puri ba? Malamig na sabi ni Vice Dean Manuel sa tabi niya. Hindi na siya sumunod kina Director Thomas at Dr. Allison. Gusto niyang makita ang gagawin ni Dean Robert, at hanapan ito ng butas. Pagkarinig sa pagiging matuwid ni Dean Robert, agad siyang tumawa.
Vice Dean Manuel, anong ibig mong sabihin? Matalim na tinitigan ni Dean Robert si Vice Dean Manuel, babantaan na sana niya ito, akala nito matatakasan na siya. Pero pinutol siya ng pulis. Dean Robert, ako si Inspector Wilfred Ching mula sa Criminal Investigation Brigade ng Northern Suburbs Public Security Bureau. Ito ang aking identification. Ipinakita ng pulis ang kanyang identification. Si Inspector Wilfred Ching pala, magandang araw po, magandang araw. Hindi na pinansin ni Dean Robert si Vice Dean Manuel. Mabilis siyang tumingin sa pulis at ngumiti. Tumayo siya at lalapit na sana sa pulis para makipagkamay. Dean Robert, sa naunang kaso, hindi ko alam kung sinisiraan ka, pero ngayon, sangkot ka sa isang kaso ng pagpatay at ilang kaso ng pangungotong. Sa ngalan ng North Suburban Criminal Investigation Brigade, arestado ka na. Ito ang warrant of arrest. Hindi pinansin ng pulis ang pagiging magiliw ni Dean Robert. Kinuha niya ang warrant of arrest sa bulsa niya, at tinignan si Dean Robert ng mapanuya. May karapatan kang manahimik, pero ang lahat ng sasabihin mo ay magiging ebidensya sa korte. Laglag. Pagtayo niya, naalala niyang may hawak pa siyang baso ng tubig. Iiwanan na sana niya ito, pero nanlaki ang mga mata niya, at nahulog ang baso at nabasag. Arestuhan. Pagpatay. Pangungutong. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng standing committee, hindi makapaniwala. Akala nila mali ang narinig nila, o nagkamali ang pulis. Pati si Vice Dean Manuel, na ayaw kay Dean Robert, ay nagulat. Kung may pangungutong si Dean Robert, naniniwala siya, pero hindi niya alam kung may ebidensya. Pero pagpatay. Hindi niya akalain. Nagulat din sina Director Thomas at Dr. Allison. Kakalabas lang nila ng opisina, nang makita nila ang tatlong pulis, pinigilan nila ito at sinama pabalik. Akala nila para sa kaso ng paninirang puri ang mga pulis, kaya pinigilan nila ito para magtanong. Napagdesisyonan nilang kahit anong itanong, sasabihin nilang wala silang kinalaman kay Dr. Brian. Pero nagbago ang lahat. Anong pangungutong, anong pagpatay, anong nangyari? Naguguluhan sila. Malinaw ang sinabi ng pulis, naiintindihan nila. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung paano nalaman ng mga pulis na nandito si Dean Robert. Sikat na si Dean Robert Zing, at wala naman silang narinig na may nagsampa ng kaso laban dito. Inosente ako. Pagka-poses kay Dean Robert Zing ng dalawang pulis, nanlaki ang mga mata niya, nanghina ang katawan, at nagsimulang magwala. Niloloko ninyo ako. Niloloko ninyo lang ako, di ba? Mga Ginoo, nagkakamali po kayo. Si Dean Robert. Mabilis na tumayo ang isang miyembro ng standing committee na malapit kay Dean Robert at tinignan ang mga pulis. Oo nga po, mga Ginoo, nagkakamali po kayo. Imposibleng pumatay si Dean Robert. Sumunod na tumayo sina Vice President Chen at ang iba pang mga opisyal para ipagtanggol si Dean Robert. Kahit yung mga miyembro ng standing committee na hindi naman pabor kay Dean Robert ay tumayo rin para ipagtanggol siya. Kung inosente ka, malalaman din yan mamaya. Hindi pinansin ng pulis ang mga pagtatanggol sa kanya, at sinenyasan ang mga kasamahan na ituloy ang pagposas. Click. Sinunod ng mga pulis ang utos. Kahit malakas si Dean Robert, wala siyang laban sa dalawang pulis. Pinigilan siya agad at ipinasok sa posas. Pasensya na po, aalis na po kami. Matapos mapose si Dean Robert, sinenyasan ng pulis ang mga miyembro ng standing committee at umalis na sila. Pagtalikod ng pulis, nakita niya si Dean Robert na nagpupumiglas pa rin, at mapanuya siyang tumawa. Ang tigas talaga ng mukha nito. Ano pa ba ang ipinaglalaban nito? Akala ba nito basta-basta lang silang nag-i-issue ng warrant of arrest? May pagtawa rin sa mga mata ng dalawang pulis, pero walang gaanong ekspresyon sa mga mukha nila. Sanay na sila sa ganito. Karamihan sa mga nahuhuling kriminal ay nagpupumiglas at sumisigaw ng inosente. Sanay na sila, kaya sinipan nila si Dean Robert at dinala na palabas. Umalis na kayo. Habang pinapanood ang pag-alis ni Dean Robert, parang nanigas ang hangin sa conference room. Matagal bago nagsalita ulit. Si Vice Dean Manuel ang unang natauhan, at pagkasabi niya noon, natauhan na rin ang lahat. Nagtinginan sila at hindi na nagsalita. Tumayo na sila, para bang sumang-ayon kay Vice Dean Manuel. Si Dean Robert ang nag-preside sa meeting, at dahil naaresto na ito, hindi na matutuloy ang meeting. Ang Public Security Bureau ay napakawalandiya. Kung walang ebidensya, mag-aaresto sila ng basta-basta. Kailangan nating magprotesta. Oo nga, ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan, dapat nating tutulan. Oo, ang kapal ng mukha nila, ang din natin, hindi pwedeng pumatay.
Pag-alis nila, nagpahayag ng galit ang mga miyembro ng standing committee. Pinagagalitin nila ang Public Security Bureau at ang mga pulis. Gusto nilang pumunta agad sa pulisya para humingi ng hustisya para kay Dean Robert. Pero hindi nila alam ang iniisip ng bawat isa, at kung talagang gagawa sila ng aksyon. Vice Dean Manuel, ito. Habang pinapanood ang pag-alis ng mga miyembro ng standing committee, nag-aalala si Director Thomas kay Vice Dean Manuel. Masaya siya dahil naaresto si Dean Robert, pero nag-aalala siya na magkagulo ang ospital. Hindi naman niya akalaing inosente si Dean Robert. Bahala na, wala tayong magagawa. May pag-aalala sa mga mata ni Vice Dean Manuel. Nag-aalala rin siya sa ospital, pero anong magagawa niya? Mapapaalis na rin siya. Wala na siyang magagawa sa North Suburb no. 3 hospital. Napabuntong hininga rin si Director Thomas. Alam niyang totoo ang sinabi ni Vice Dean Manuel, wala na silang magagawa. Ang magagawa na lang niya ay ang magtrabaho ng mabuti. Vice Dean Manuel, salamat sa pagtulong mo kanina. Pagkatapos bumantong hininga, tinignan ni Director Thomas si Dr. Allison, na hindi pa rin umaalis. May pagpapasalamat sa mukha niya. Napabilib siya. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Dr. Allison, na nagbanta pa kay Dean Robert ng pagre-resign. Hindi niya makakalimutan ito. Walang anuman, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kung wala na kayong kailangan, babalik na ako sa trabaho ko. Sabi ni Dr. Allison. Pagkasabi niya noon, umalis na siya. Old Wang, anong nangyari? Kailan pa kayo naging magkaibigan ni Dr. Allison? Hindi naman siya nakikipag-usap sa iba, pero tumulong siya sa iyo. Habang pinapanood si Dr. Allison, tinapik ni Vice Dean Manuel si Director Thomas sa balikat. Magkaibigan. Vice Dean Manuel, mali ang iniisip mo. Hindi mo ba alam ang ugali ko? Paano ako magiging magkaibigan kay Dr. Allison? Mapait na ngumiti si Director Thomas, hindi lang kami magkaibigan, masasabi ko pang masama ang relasyon namin. Masama. Nagulat si Vice Dean Manuel. Ganito kasi. Ipinaliwanag ni Director Thomas kung paano siya pinuntahan ni Dr. Allison at humingi ng tawad. Pero hindi siya nakapag-sorry, at nag-explain siya kay Dr. Allison, at napabuntong hininga siya. Totoo, hindi ko inaasahan na tutulungan ako ni Dr. Allison. Pero dahil sa nangyari, naintindihan ko ang sinasabi nila. Madalas malamig si Dr. Allison, pero mabait naman pala. Tinignan ko ang mga leader kanina, ang yabang nila. Naalala ang mga leader, tinignan sila ni Director Thomas ng mapanuya. Tinulungan ka rin ni Dr. Allison na ilipat si Dr. Brian sa neurosurgery. Kakaiba, bakit kaya? Hindi pinansin ni Vice Dean Manuel ang pagbuntong hininga ni Director Thomas, nag-iisip ito. Oo nga. Sumang-ayon si Director Thomas, nagtataka rin ako kung bakit gusto ni Dr. Allison na ilipat si Dr. Brian sa neurosurgery. Baka nagkasala si Dr. Brian kay Dr. Allison. Vice Dean Manuel, may maitutulong ka ba? Magaling sina Dr. Brian at Dr. Allison, sayang naman kung hindi sila magkakasundo. Pag-uusapan na sina Dr. Brian at Dr. Allison, nalungkot si Director Thomas. Mahalaga sa kanya si Dr. Brian. Ayaw niyang magkaroon ng problema sina Dr. Brian at Dr. Allison. Akala niya okay lang, pero kung patuloy na gusto ni Dr. Allison na ilipat si Dr. Brian, anong magagawa niya? Sinong nagsabing nag-aaway sila? Sinong nagsabing gusto ni Dr. Allison na ilipat si Dr. Brian? Baka nagkasala si Dr. Brian kay Dr. Allison. Parang may naisip si Vice Dean Manuel, nanlaki ang mga mata niya, at may kakaibang ngiti sa mukha niya. Hindi ba't nagkasala siya? Nagulat si Director Thomas. Pagtingin niya kay Vice Dean Manuel, naalala niya rin ang isang bagay, at nagulat siya, Vice Dean Manuel, ibig mo bang sabihin, imposible? Nagkakagusto si Dr. Allison kay Dr. Brian. Bakit imposible? Old Wang? Old Wang? Mali ang iniisip mo. May ngiti sa labi ni Vice Dean Manuel, anong masama kay Dr. Brian? Guwapo, mabait, magaling sa trabaho. Bakit hindi siya magugustuhan ni Dr. Allison? Isa pa, kung hindi dahil kay Dr. Brian, bakit kaya dumating si Dr. Allison sa conference room? Akala mo magaling siya magplano. Dumating siya para tulungan ka. Ngumiti si Vice Dean Manuel. Ito. Nagulat si Director Thomas. Hindi niya maisip, pero tama naman si Vice Dean Manuel. Matagal na pala, mali pala ang iniisip niya. At ang pagtulong ni Dr. Allison sa kanya ay hindi dahil mabait ito, kundi dahil kay Dr. Brian. Old Wang,
bahala na ang mga bata, hayaan na natin sila. Tara, inom tayo ng tsaa sa opisina ko, makikipag-usap ako sa iyo, ang Vice Dean na malapit nang umalis, haha. Tinapik ni Vice Dean Manuel si Director Thomas sa balikat at tumawa. Doc Zhao? Huwag kang mag-alala, hindi mapapaalis si Dr. Brian. Oo nga, wala na si Vice Dean Manuel, si Dean Robert na ang may hawak ng ospital. Panigurado ang pagpapaalis kay Dr. Brian. Pagkatapos ng meeting, malalaman na agad ang resulta. Sa opisina ng Gastroenterology Department, isang grupo ng mga doktor ang nakapalibot kay Doc Zing at masayang nag-uusap. Nabalitaan na nila kay Doc Zing na may meeting ang mga leader ng ospital, at ang topic ay ang pagpapaalis kay Dr. Brian. Sa tingin nila, paniguradong mapapaalis si Dr. Brian. Matapos maaresto si Vice Dean Manuel, si Dean Robert na ang may hawak ng ospital. Walang makakapidyo sa kanya. May mga chismis din noon, pero na-delete na ang mga post, at naayos na ang gulo. Kaya nga, tiyak na mapapaalis si Dr. Brian. Madali lang yun kay Dean Robert. Pagkarinig sa mga kasamahan, ngumiti si Doc Zing. Sa wakas, mapapaalis na rin si Dr. Brian. At ayon sa tito niya, dahil sa mga post ni Dr. Brian, galit na galit ang mga nasa itaas. Hindi lang mapapaalis si Dr. Brian, hindi na rin ito makakapagtrabaho bilang doktor. Kawawa naman si Dr. Brian. Kung hindi siya makakahanap ng trabaho sa Yanjing City, at wala siyang kita. Makakaya kaya niya. Pati ang kotse niya ay hindi na niya mapapaandar. Lalo pang sumaya si Doc Zing, at lalong lumapad ang ngiti niya. Makakaganti na rin siya kay Dr. Brian. Bibisita, ako sa kanya, aalagaan, ko siya, at gagantihan, ko siya. Ini-imagine ni Doc Wesley Zing si Dr. Brian na mahirap at kawawa. Lalo siyang nasa sabik. Malapit na sigurong matapos ang meeting. Kailangan kong tanungin ang tito ko kung ano na ang nangyari. Napagdesisyonan ni Doc Wesley Zing. Talk talk. Pagkapagdesisyon ni Doc Zing, may kumatok sa pinto. Sino kaya yon? Tumingin si Doc Zing sa pinto. At nagulat siya. Bumukas ang pinto, at isang pulis at dalawang pulis na may seryosong mukha ang lumitaw. Pulis. Anong ginagawa nila rito? Nagulat si Doc Wesley Zing. Nagulat din ang ibang doktor. Sino si Doc Wesley Zing? Tinignan ng pulis ang mga doktor, at malamig na nagtanong. Ako po, Ginoo, ano po ang kailangan ninyo? Namutla si Doc Zing, nang inag ang boses niya. Hindi siya kasing kalma ng tito niya. Ako si Inspector Wilfred Shing mula sa Criminal Investigation Brigade ng Northern Suburbs Public Security Bureau. Ito ang aking identification. Kagaya ng nangyari kay Dean Robert, ipinakita ng pulis ang identification niya, at kumuha ng arrest warrant, ininform ko na kayo nasangkot kayo ni Dean Robert sa pagpatay, at ilang kaso ng pangungotong. Arestuhin ka na namin. Ito ang warrant of arrest. At sinabi rin ang karaniwang linya, may karapatan kang manahimik, pero ang lahat ng sasabihin mo ay magiging ebidensya sa korte. Laglag. Pagkakita sa arrest warrant, parang may kulog sa utak ni Doc Zing, dumilim ang paningin niya, at umikot ang mundo. Muntik na siyang mawala ng malay kung wala siyang upuan sa tabi. Hindi niya inaasahan na aarestuhin siya bago pa niya malaman ang nangyari kay Dr. Brian. Anong pagpatay, anong pangungotong, hindi niya kayang tanggapin. Mayaman at makapangyarihan siya, nananakit siya ng tao, at gumagamit pa siya ng gangster. Pero pagpatay, hindi niya kaya. Kahit galit siya kay Dr. Brian, gusto lang niyang saktan ito, hindi niya gustong patayin. Namutla ang mga doktor, nanginginig ang mga mata nila. Hindi nila inaasahan na aarestuhin si Doc Zing dahil sa pagpatay at pangungotong. Nakakatakot. Ang mga malapit kay Doc Zing ay lumayo agad. Kinakabahan silang baka masangkot din sila. Buti na lang, pagkatapos sabihin iyon ng pulis kay Doc Zing, hindi na ito nagsalita ulit, hanggang sa maposasan si Doc Zing at dalhin na palabas. Inosente ako. Hindi ako pumatay. Ginoo, hindi ako pumapatay, hindi ko talaga pinatay. Nang lalabas na ang mga pulis kasama si Doc Zing, natauhan na si Doc Wesley Zing, nagpupumiglas at sumisigaw. Pero wala itong silbi. Hindi siya pinansin ng mga pulis. Anong pagpatay, pangungotong? Anong nangyayari? Hindi kayang pumatay si Director Thomas, nagkakamali sila, di ba? Parang hindi si Director Thomas ang tinutukoy nila, kundi si Dean Robert. Hindi naman siguro kayang pumatay ni Dean Robert, di ba? Nakahinga ng maluwag ang mga doktor nang makitang dinadala na ng pulis si Wesley Zing, at narinig ang pagsigaw nito.
Nag-usap-usap sila. Mga kasamahan, magtrabaho na tayo. Huwag na nating pakialaman ang ibang bagay. Tumayo ang isang matandang doktor at pinatahimik ang lahat. May respeto sa kanya ang mga doktor, at alam nilang para sa ikabubuti nila ang ginagawa ng matandang doktor. Mas mabuting huwag na silang makialam sa ganitong bagay. Kaya naman, natahimik ang lahat at nagsimulang magtrabaho. Kahit hindi naman talaga sila nagtatrabaho, kunwari na lang. Nang ilabas ng middle-aged na pulis at ng dalawang pulis si Wesley Zing mula sa elevator at papunta na sa sasakyan nila sa labas ng ospital, isang binata ang humarang sa kanila, nakangiti. Teka! Nagtaka ang pulis sa binata. Nilabas nila si Wesley Zing mula sa gastroenterology department. Umiilag ang mga empleyado ng ospital para hindi sila mapansin. Pero itong binata, lumapit pa sa kanila. Mga Ginoo, pwede po ba akong makausap sandali kay Mr. Wesley Zing? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo patatigilan, ilang salita lang. Habang nagtataka ang pulis, nakangiting nagsalita na ang binata. Tinignan ng pulis si Dr. Brian, at pinigilan ang dalawang pulis na sumigaw kay Dr. Brian. Salamat po, Ginoo. Nagpasalamat ang binata, at tumingin kay Wesley Zing, na nakasimangot, Doc Zing, kumusta? Dr. Brian. Pagkarinig sa binata, parang natauhan si Wesley Zing. Tumingin siya sa harap nang makita niya kung sino ito, nagulat siya at nanliit ang mga mata. Kung may ayaw niyang makita sa ganitong sitwasyon, si Dr. Brian yun. Ayaw niyang makita ni Dr. Brian ang kahihiyan niya. Lalo pa siyang masasaktan. Mukhang naaalala mo pa rin ako, Doc Zing. Si Dr. Brian nga pala yun. Dr. Brian, anong ginagawa mo rito? Namutla si Wesley Zing. Ako. Siyempre, pupuntahan kita. Magkakilala naman tayo. At gusto ko ring magpasalamat sa iyo. Sa ganitong sitwasyon, pupuntahan kita. Ngumiti si Dr. Brian. Sinadya niyang puntahan si Wesley Zing. Alam niyang ayaw siyang makita ni Wesley Zing sa ganitong sitwasyon. Hindi lang siya pupunta, sasaktan pa niya si Wesley Zing para lalo itong masira. Dr. Brian, huwag kang magmalaki. Tinignan ni Wesley Zing si Dr. Brian, parang sasabog na siya sa galit, niloloko lang ako. Hindi ako pumatay, at hindi ako nangotong. Makikipag-cooperate lang ako sa investigasyon, at lalabas din ako agad. Pero ikaw, mapapalayas ka sa ospital, at magagalit sa iyo ang mga nasa itaas, hindi ka na makakapagtrabaho. Pag nagutom ka, tingnan natin kung anong gagawin mo. Mapapalayas ba ako, magutom ba ako, hindi ko alam. Pero ikaw at ang tito mo, si Dean Robert, makukulong kayo, at mapapalayas sa ospital. Tumawa si Dr. Brian. Magugutom ba siya? Kahit wala ng pera si Wesley Zing, hindi naman siya magutom. Isa pa, baka hindi mo alam, hindi lang simpleng pagpatay ang kaso ng tito mo. Kung mapatunayan yun, baka hindi na siya makalabas. Pag wala na ang tito mo, mahihirapan ka ng makahanap ng trabaho. Hindi na hinintay ni Dr. Brian ang sasabihin ni Wesley Zing, isa pa, hindi ka ba talaga sangkot sa pagpatay ni Dean Robert? Pero kahit hindi ka sangkot, makukulong ka rin dahil sa pananakit ng tao. Baka hindi mo alam, sinabihan na ni Hubert Pye ang pulisya. Ikaw, Brian, ang sama mo. Namutla si Wesley Zing. Paano naman ako sasama sa iyo? Nananakit ka ng tao. Ako naman ay mabuting mamamayan. Tumawa si Dr. Brian. Isa pa, huwag kang umasa sa tito mo, kasi ang ebidensya ng pagpatay at iba pang krimen ng tito mo ay nasa Public Security Bureau na. Tinignan ni Dr. Brian si Wesley Zing, at sinabi ang pinakamalakas na suntok. Ikaw, hindi, imposible. Imposible. Nanliit ang mga mata ni Wesley Zing. Kahit gaano siya kabobo, alam na niya ang nangyari. Pero, paano nangyari yun? Natakot si Wesley Zing. Parang manhid na ang utak niya. Hindi na niya alam ang sinasabi niya. Oo, imposible. Kaya ni Dr. Brian na makuha ang ebidensya kay Hubert Pye, pero paano niya nakuha ang ebidensya ng tito niya? Hindi niya alam na may kasalanan ang tito niya. Paano nalaman ni Dr. Brian at nakuha ang ebidensya? Hindi, walang kasalanan ang tito ko. Paano papatay ang tito ko? Naguluhan si Wesley Zing. Ang pulis naman, nang marinig ang sinabi ni Dr. Brian, tinignan si Dr. Brian, nanlaki ang mga mata nito. Alam niya ang ebidensya ng kasalanan ni Dean Robert, pero kakaunti lang ang nakakaalam. Pati ang dalawang pulis sa likod niya ay hindi alam. Paano nalaman ng batang doktor na ito? Doc Zing?
Sulitin ninyo ang buhay ninyo sa kulungan. Magiging magandang experience yan. Ngumiti si Dr. Brian kay Wesley Zing at tumigil na sa pagsasalita. Binalingan niya ang pulis, "Ginoo, tapos na po ako, pasensya na." Tinignan ng pulis si Dr. Brian, pero hindi na siya nagsalita, sinenyasan niya ang dalawang pulis na umalis na kasama si Wesley Zing. "Dr. Brian, hayop ka. Mamamatay ka. Hindi ka magtatagal." Nagpupumigla si Wesley Zing, tumalikod, at sumigaw kay Dr. Brian, punong-puno ng galit parang baliw na. Ang mga empleyado ng ospital ay nakatingin kay Wesley Zing, na parang awa ang nararamdaman nila. Tinignan ni Dr. Brian si Wesley Zing, hanggang sa mawala na ito sa paningin niya, at umalis na. Wala siyang awa kay Wesley Zing, nanunuya lang siya. Hindi siya walang awa, pero hindi niya maaawa sa mga taong tulad ni Wesley Zing. Hindi sila karapat-dapat. Kina Dean Robert at Wesley Zing, galit at panunuya lang ang nararamdaman niya. Hindi siya makitid ang isip. Hindi niya pinapansin ang mga kaibigan, kasamahan, o kahit estranghero, pero sa mga kaaway niya, sa mga taong nanakit sa kanya, hindi siya magiging mabait. Hindi lang siya magiging mabait, gagantay pa siya. Gagantay siya ng sobra-sobra. Bibigyan niya ang kaaway ng pinakamasakit na suntok para maramdaman nito ang pinakamasakit na pagsisisi. Kagaya ng ginawa niya kina Wesley Zing at Dean Robert. Hindi ba't lagi siyang inaaway nina Wesley Zing at Dean Robert? Ngayon, hindi lang niya sila sasaktan, ipaparamdam niya sa kanila na siya ang dahilan ng pagbagsak nila. Kahit nasa kulungan na sila, magsisisi pa rin sila dahil sa ginawa nila kay Dr. Brian. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.